Thank you, Madam Chair. Magandang umaga po sa ating mga bisita mula sa Department of National Defense at mga attached agencies. Madam Chair, nung DBCC budget briefing, nahirapan po tayo na hanapin sa President's budget message ang tungkol sa defense. I'd like to ask TND, bakit po understated doon sa budget message at walang hiwalay na category ang tungkol sa defense? Kasi po, ang pangangailangan po ng bansa na pressing ngayon ay ang capital base to generate resources on a sustainable basis for the economy to grow, for food security to grow, to energy security to grow, in order for us to leverage the resources garnered from this to sustain a growing and evolving defense establishment. The mission of the President to us was clear, and he underscored the needs of the other sectors so that it will be a holistic development of this country. Yet, his mission to us is clear, his support to us was clear. And his first SONA, he said, our territorial defense and our internal security are paramount. Madam Chair, given na sa budget message natin na gustong i-summarize ano ba yung mga priorities ng ating administration through and that is expressed through the national budget. Pero Madam Chair, given na ang 12% increase sa TND, mas mataas ito dun sa 9.5% na increase ng national budget. Tapos, yung figures din in itself, di malaki talaga yung inaalat natin for the defense sector. So it seems, Madam Chair, na ang dating sa akin, meron ba tayong ayaw na sabihin or ayaw natin i-emphasize sa mga Pilipino tsaka sa other countries din when it comes to our defense strategy? Madam Chair, salamat po sa tanong ng ating magiting na kinatawan. Ang ibig po sabihin nitong 12% ay humahabol tayo sa defense spending na hindi nagawa nung araw. Ay peso delayed now, magbabayad ka ng 3 piso sa susunod na taon kasi walang bansa sa buong mundo na walang malakas na national defense. Yan ang ibig sabihin yan, na humahabol tayo sa kapabilidad ng iba dahil may karera sa palakasan ng mga bansa ngayon, lalo na sa kanilang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at kanilang sarili. At ito'y pinagugugulan talaga at pinag-iingatan po namin ang paggugugol. Ngunit ito'y kakailanganin. Kung hindi, wala po tayong magiging karapatan na sabihin tayo ay makaserinlan na bansa pag hindi natin kaya tayuan ang ating sarili. At ito ay work in process. Mahal po ito. Kaso hindi po pwede ipagpaliban ito. Okay. Madam Chair, if we are that serious in truly defending our sovereignty, tingin ko po it is disservice na sa budget message pa lang, 1 paragraph lang yung inaalat natin doon sa usapin ng defense, compared sa ibang mga topics sa national budget na actually ay mahalaga din. In connection to that, Madam Chair, the bilateral security guidelines between the Philippines and the US actually states, and I quote, dapat tayo ay mag-coordinate closely. Philippines and the US will coordinate closely on the Philippines defense budget planning, including through the development of a security sector assistance roadmap, and so on and so forth. Madam Chair, the US will have a way to delve into our budget planning sa defense. Pero tayo, hindi naman tayo allowed, di ba, na manghimasok sa defense budget planning ng United States. So, ito po ba ay isa sa mga bagay na ayaw nating ma-emphasize kaya hindi natin hina-highlight ito sa ating President's budget message? Hindi po kami nagkokonsulta, Madam Chair, sa United States sa aming budget planning. Kami po ay humihiling sa kanila ng capability upgrade assistance, batay po sa MDT at iba po ang mga cooperation agreements. Pero sa paggagawa po ng ating budget, sarili po nating gawain ito at walang coordination po sa Estados Unidos ito at kahit anong ibang bansa. Dahil ito'y internal na proseso ng ating bansa. Ngayon,
Sa capability upgrade naman po, ito'y mabibinbin kung hindi tayo pumasa sa General Security of Military Information Agreement sa kanila at sa ibang mga bansa. Dahil highly technical ang mga usapin na ito at highly confidential ho. Kaya ang capability upgrade natin hanggat hindi tayo pumasa sa mga security requirements natin ay mabibinbin. Pero sa paggagawa po ng budget, wala po ako nakita ng isang dayuhan na nakialam po sa pag-prepare ng ating budget. That's noted, Madam Chair. Kaso nga lang po, ang binasa ko po, ito ay yung Alliance Foundations mismo ng Bilateral Security Guidelines na accessible din naman sa online, both from Philippine and US institutions. Now, Madam Chair, kung yun po yung binabanggit, are we saying na merong mali doon sa Bilateral Security Guidelines? Re-reviewin po namin yung bilateral security guidelines kasi wala pong coordination na nangyayari. But thank you for informing me of that ho and I'll review it. Now, Madam Chair, pagpapatuloy ko po on defense of our sovereignty, nandyan po ang United States which actually ay hindi naman bahagi ng ASEAN. Hindi siya party supposedly doon sa issue sa West Philippine Sea. Ano po ba yung magiging way forward natin? Kasi as a young representative, Madam Chair, ang dating po sa akin, it's like we're trying to defend our sovereignty against one country by giving up our sovereignty to another country. So is it a sustainable way to defend our territory, Madam Chair? Madam Chair, salamat po sa tanong. Ang dinedepensahan po natin ay ang rules-based international order. Ang nagko-constrain ho sa mga bansa ay international law at UNCLOS. Yun po ang ginagawa natin sa mga kaalyado natin, ini-enforce natin ang UNCLOS. Ang sinasabi po ng ating mga katunggali, kino-contain natin sila. Hindi po totoo yun. At pag nagsabi ho kayo na kino-contain sila, inaamin nila na gusto nilang lumaki at manakop, mag-expand, kumupkop. Kaya tayo po ay may mutual defense treaty at may alyansa po ng iba't ibang mga bansa. Lalong-lalo na po ngayon na lumabas ang 10-dash line ng China, mas lalo hong maraming sumang-ayon sa pwesto po ng Pilipinas. Ang pag-aalyansa po ay hindi bago. Ang China rin ay nag-aalyansa sa ibang mga bansa. Sila po ay active sa kanilang alliances. At ano po ba ang nangyari? Hindi ba po ang Scarborough ay kinupkop? Kinupkop ba tayo ng Amerika? Hindi naman po eh. At ako po ay very, very cognizant na kailangan natin ng independent foreign policy. Dahil ang China po, kailangan po natin at napakalaking merkado niyan. Pero kung patas po ang laban, wala po silang inaako na teritoryo natin, di sana po wala tayong problema. Yun lang naman po ang akin. Madam Chair, tayo din naman po, ako tingin ko yung from 9-dash line naging 10-dash line na yung sa China. Imaginary po yan, dapat hindi yan nakilalanin. Pero Madam Chair, ang gusto nating mas mapag-usapan pa, Madam Chair, paano natin yan gagawin? Imaginary yan. Target po ng China yan sa tingin namin dahil paunti-unti po ang kanilang pag-expand. Yeah, Madam Chair, when I say na imaginary, ibig sabihin dapat hindi yun kinikilala kasi walang basis naman talaga yung 9-dash line tsaka yung 10-dash line. And tayo, we assert na yung West Philippine Sea, yung ating exclusive economic zone, dapat atin yan. And no made-up map by China or any other country should change that. Yun nga. Pero Madam Chair, paano natin yung gagawin? Kasi, for example, majority of Filipinos gusto namang ma-defend yung West Philippine Sea through diplomacy or peaceful means. Hindi po yung nagwa-warmongering tayo sa Asia Pacific or sa West Philippine Sea. Also, Madam Chair, Presidential Envoy to China, Teddy Boy Locsin Jr., said the Philippines has no plans of going to war with China. Pero bakit po natin hinahayaan yung US na para ba ang footing na ay magkaroon na ng digmaan sa West Philippine Sea? Hindi po ba yun na dangerous para sa atin tsaka sa lahat ng mga kababayan natin?
Hindi po ganun ang aking pananaw. Sino ba ho nagwo-water cannon? US ba po o China? Sino ang nasa war footing? Tayo ho ba o sila? Sa akin po malayo po at ayoko pong magkagera. Ngunit ang diplomasya po pag hindi natin binakapan ng katatagan sa paraan ng pagkakaroon ng matibay na kapabilidad na tayuan ng iyong sarili, baliwala ho ang democracy, lalo na sa determinadong malaking bansa na may hangarin na kupkupin ang buong South China Sea. Yeah. Madam Chair, tingin po natin hindi tayo dapat mamili kung sino yung mga bansang gusto nating pigilan sa kanilang mga hegemonic na ginagawa. Kasi China does that, no? Undeniably. Pero decades na rin na ginagawa din yan ng United States sa iba't ibang regions na ating planeta. Kaya Madam Chair, ito ang kasunod kong questions. Hindi ginagawa sa Pilipinas yun. Madam Chair, I think mismo yung bilateral security guidelines shows na sila pwedeng makialam sa atin pero tayo hindi naman natin yun magagawa. No? So it's not even bilateral or fair. Kaya Madam Chair, ang kasunod ko pong questions ay sa AFP. I'd like to address this to AFP. Who is our resource person from AFP? Madam Chair, Your Honor, I am General Romeo Browner, the Chief of Staff. Yes. Madam Chair, with due indulgence, may I request the source of the bilateral security guidelines so we can review where it comes from and what document it is? Yeah, Madam Chair, ito po yung isa sa mga naging output ng pagpunta ng Pangulo sa United States mismo at ito ay nakatuntong din sa VFK, sa VFA, sa EDCA, tsaka sa MDT. Ano? So isa yung major document which I hope the DND should have well studied. Ano? Kasi nga isa yun sa mga nagpapatatag ng alliance natin, quote-unquote, with the United States. Thank you, Your Honor. We will find out the existence of that document and we will review it. Okay. Madam Chair, sa AFP po, ito para madali na lang po, you can confirm or deny. AFP is still for mandatory ROTC. Gentle reminder for Rep. Manuel, please wind up. Yes, Madam Chair. Yes or no na lang po since patapos na yung time ko. AFP. Your Honor, we are depending, Your Honor, on the bill that will come out, the law. But as far as we are concerned, we are ready to implement the mandatory ROTC. Madam Chair, Your Honor. Pero kayo, AFP po, does AFP support mandatory ROTC? Yes, Your Honor. If ever po AFP will be involved in curriculum and instruction dun sa ROTC? We are part of the planning, Your Honor, but the lead agency in the implementation of the ROTC is DepEd, Your Honor. CHED, CHED, Your Honor. Madam Chair, sa view ng AFP, di ba ROTC will allegedly help sa efforts natin to defend national sovereignty? Tama po ba? Yes, Your Honor. Madam Chair, right now, di ba may threats to national sovereignty? Yes, Your Honor. Madam Chair, these threats need immediate action, di po ba? Yes, Your Honor. And Madam Chair, ngayon stretched ang AFP, di po ba? Right now, Your Honor, we are still capable of performing our tasks both for internal security operations and territorial defense, Your Honor. Pero kailangan yung reserve na mga officers pangdagdag no sa manpower ng AFP, tama po ba? Definitely, Madam Chair, Your Honor, kailangan po natin ng malakas na reserve force na mas malaki pa kaysa sa regular force, Your Honor. Yun. So, ang dating sa akin, Madam Chair, para bang reserve ka na natin yung mga kabataan. To wind up, Madam Chair, ayun, di ko lang po gets, no, kasi sinagot naman yung ating mga tanong, nasa priority ng AFP na pumasok sa mga schools natin through mandatory ROTC at stretch palalo yung sarili. Pero for decades, nag-default naman yung AFP doon sa defense ng West Philippine Sea natin. Kasi if ever, Madam Chair, gagastos doon 61.2 billion for the 5-phase implementation of mandatory ROTC. Yung gagastusin po doon,
i-allot na lang natin sa Coast Guard, no? Thank Kasi nga immediate action is needed to defend West Philippine Sea. Thank you, Thank you, Representative Madam Chair. Manuel.